Kailangan na nating ilikas sa mga nasasakupan natin sa lalong madaling panahon. Ayon sa mga nakakalap na balita, ay may balak na sumugod ng mga aswang sa kabilugan ng buwan. Hindi pa rin ba sila nadadala sa nangyari sa kanila nung nakaraan? Ang lakas pa rin talaga ng loob ng mga salot na yan. Mas mainam na maghanda tayo sa paparating na unos. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang mga aswang na yan. Habang tumatagal, ay mas lalo silang dumarami. Ngunit mas lumalakas din ako, Apo. Hindi nila kaya ang lakas ng isang mandirigmang kagaya ko. Huwag kang magpakakampante, Laura. Isa ka pa ring tao kahit may kakaiba kang angking lakas. Huwag po kayo mag-alala, Apo. Kaya ko ang sarili ko. Kaya kong protektahan ang nasasakupan natin. Tama si Apo, Diche. Sa pagkakaalam ko, may bagong ritual na gaganapin ng mga aswang kaya mas lalo silang lumalakas. Hindi na lamang siya nagsalita pa dahil ayaw niya magtalo pa sila ng nag-iisa niyang kapatid. Nasa isang tribo sila kung saan ay halos ibus na nila ang kanilang buhay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Wala na ang kanilang mga magulang na noon ay kilala bilang pinakamalakas na mandirigma sa kanilang nayon. Namatay sa pakikipaglaban noon sa isang malaking digmaan laban sa mga aswang. Bata pa lamang si Laura noon, ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang walang awang pagpaslang ng mga aswang sa kanyang mga magulang. Naroon siya nang mangyari ang insidenteng iyon. Siya ang sinisisi ng lahat kung bakit maraming buhay ang nasawi. Isa na roon ang buhay ng kanyang nakatatandang kapatid na dapat ay susunod na tagapagbana na mamumuno sa kanilang tribo. Dahil sa galit ng mga ito, ay mas lalo niyang pinatunayan ang kanyang sarili. Nagsanay ito ng husto, kaya isa siya sa pinakamalakas na mandirigma sa nayon. Ipinangako niyang poprotektahan niya ang kanyang mga kanayon laban sa mga aswang. Kung ganun lang din, ay mabuti pang magsanay pa ako ng masigit pa sa nakagawian ko. Huwag mo masyadong inaabuso ang katawan mo. Tandaan mo, babae ka pa rin. Babae rin ang aking ina, Apo. Nakipaglaban siya noon sa mga aswang habang nagdadalang tao siya. Alam ko ang lakas mo, ngunit mas mainam na alagaan mo ang sarili mo. Kailangan niyo pang magkaroon ng supling ng kapatid mo upang ipagpatuloy ang lahi natin. Kailangan natin maging mas malakas. Ang ayaw niya sa tribong kanyang kinalakihan ay ang tradisyon nilang magkaanak, sa ayaw man o sa gusto nila. Iilan lamang ang lalaki sa kanilang nayon, kung kaya't ang iilan dito ay halos magkakalabit na ang bawat mga angkan. Ang gusto ni Laura ay mabuhay ng malaya habang nakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit sa kalagayan niya bilang prinsesa ay malabong mangyari ang gusto niya. Kailangan pa rin ito ang mag-asawa. Tinanguan na lamang niya ang kanilang apo lakay saka nagpaalam na aalis. Agad na dumiretso si Laura sa lugar kung saan siya nagsasanay. Doon niya naabutan ng binatang ipinagkasundo sa kanya. Abala ang lalaki sa pagsasanay gamit ang kanyang sandata na ipinamana pa sa kanya ng kanyang mga namayapang magulang. Inilabas na lamang ni Laura ang kanyang latigo saka malakas na hinagupit ang punong naroon. Doon pa lamang siya napansin ng lalaki. Bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba? Alam mo naman ang lagi kong problema, hindi ba? Kung hindi pagpapakasal, ay alam ko ang paghihigpit ni Apo Lakay ang kinayayamot mo. Natumbok mo lahat. Alam mo, hindi naman masamang makinig sa mga payo niya minsan eh. Alam mo namang ikaw lang ang inaasahan ng tribo. Siyempre maliban na rin sa bunso mong kapatid. Ngunit alam mo naman na hindi gaano magtatagal ang buhay niya dahil sa sakit niya. Huwag mong sabihin yan. Alam kong makakahanap ako ng lunas para sa sakit niya. Hindi ako pwedeng sumuko. Ilang beses nang sinubukan ng mga manggagamot ng tribo ang lahat ng paraan na meron sila. Kahit ang mga sinaunang libro, nagamit na rin. Ngunit ano nangyari? Wala pa rin.
mas lalong lumalala ang sakit niya. Hayaan mo akong maghanap ng paraan, Cinco. Tulungan mo na lang ako. O kung ayaw mo man, huwag mo na lang kontrahin ang lahat ng paraang maisip ko. Laura, huwag kang mag-alala. Bilang kaibigan mo, isasamahan kita. Ang sinasabi ko lang, huwag ka masyadong umasa dahil masakit ang mabigo. Alam kong hindi ako mabibigo dahil mahahanap ko ang lunas sa sakit ng aking nag-iisang kapatid. Taas noon niyang hinarap ang lalaki. Kahit alam niyang tama ito, ay hindi siya nagpatalo. Dahil mahal niya ang nag-iisang kapatid na meron siya. Nagsimula lamang na magkasakit ng malubha ito noong labanan ng mga aswang. Sanggol pa lamang noon si Lyra nang iwan siya ng kanyang mga magulang upang makipagdigma sa mga aswang. Ang palagay ng mga manggagamot sa kanilang nayon ay isinumpa siya ni Magda, ang aswang na may pinakamalakas na kapangyarihan na nasa kabilang tribo. Masyadong mahina ang katawan ng kanyang kapatid. May malaking pilat sa kanyang likod na siyang palatandaan ng sumpa. Kung yun ang paniniwala mo, nasa likod mo lang ako upang sumuporta sa'yo. Maraming salamat naman kung ganon, Cinco. Halika na, magsimula na tayo sa ating pagsasanay. Inihanda ng binata ang kanyang sandata upang makipagsanay sa babaeng kaharap. Buong tapang nitong inatake ang babae gamit ang espada na kinatatakutan ng mga aswang. Dahil sa angking liksi at galing ni Laura, ay kanyang naiwasan ang pag-atake ng binata. Hinarap niya ito sa kaginantihan ng pagwasiwas ng kanyang latigo. Napaigik ang lalaki nang tumama ito sa kanyang balikat. Lumayo ito sa kanya habang hawak ang brasong tinamaan. Dahan-dahan lang, Laura. Tao po ako, hindi ako aswang. Kung maging aswang ka man sa hinaharap, alam mo nang kahihinatan mo. Imposibleng mangyari yun. Dahil ang angkan ko, malakas na manggagamot. Hindi ako maaaring maging aswang dahil sa lakas ng dugo namin. Mainam kung ganon. Ayaw kitang saktan, Cinco. Napangiti ang lalaki nang kumalma ang katawan ni Laura. Aatakihin na sana niya ito. Ngunit bigla siyang napahawak sa kanyang leeg dahil nakapulupot doon ang mahabang latigo ng babae. Lagi mong tatandaan na hindi maaaring maging kaibigan ng mga aswang. Hindi natin alam kung kailan nila tayo uubusin. Ray, bitiwan mo ako. Bitiwan mo na ako. Naiintindihan mo ba ako, Cinco? Oo, bitaw na. Dahil sa pagsuko ng lalaki, ay agad niya itong pinakawalan sa pagkakagapos. Natawa na lamang siya nang maubo ito habang hawak ang kanyang leeg. Mula naman sa hindi kalayuan, ay nakarinig siya ng malakas sa palakpak na may kasamang pagsipol. Hindi pa nakakalapit ang mga ito. Alam niya ng isa sa kanyang kaibigan ang pinagmulan ng pangaasar na yon. Wala ka pa rin talagang kupas, Laura. Taob pa rin sa Cinco. Halika nga rito, Poy. Para ikaw naman ang makatikim ng latigo ko. Naku, alam kong hindi mangyayari sa akin yun, Laura. Nakikita mo tong bisig ko? Laki, no? Walang-wala to sa bisig ni Cinco. Ang lampa-lampa kasi. Malaki ang ngiti ng binata habang ipinagmamayabang ang naglalakihang braso nito. Kabaliktaran sa katawan ni Cinco na medyo patpati ng katawan kung ikukumpara sa katawan ni Poy na halos mamutok na ang mga kalamnan dahil sa araw-araw na pagsasanay. Isa ang lalaki sa pinakamalakas na mandirigma ng nayo nila. Isa rin si Poy sa pinagpipilian doon bilang mapapangasawa niya. Ngunit sa kabila ng kanyang taglay na lakas, ay wala itong kakayahang mamuno sa kanilang tribo. Taging si Cinco lamang ang pumasa sa larangan ng talino at kakisigan mula sa hatol ng mga matatanda sa kanilang nayon. Sa wastong gulang na 25 ay ikakasal ang dalawa.
Parehong nasa edad na 20 ang mga ito, kung kaya't may 5 taon pa silang malayang nagagawa ang kanilang nais. Hinarap ng babae si Poy na nakangisi kay Cinco na ipinagmamalaki ang naglalakihang katawan. Ipakita mo nga sa akin ang pinagyayabang mong lakas. Ayon sa pagkakaalala ko, buntik na kita mapatumba noon. Hindi ko nakakalimutan ang muntik na pagkakatumba ko noon. Huwag ka mag-alala dahil hindi na ako iinom sa oras na magkaharap ulit tayo. Bakit hindi natin gawin yun ngayon, Poy? Hindi naman sa ayaw ko ha. Hindi lang talaga ako pwede ngayon. Bakit? Natatakot ka bang matalo ulit? Nakarinig ng pagtikhim si Nora mula sa pamilyar na tinig. Nang lingunin niya yon, si Apo Lakay ang bumungad sa kanya. Dahil may ipapagawa ako kay Poy, Nora. Narinig mo yun? May ipapagawa sa akin si Apo. Kaya naman sa kasamang palad, hindi kita malalabanan ngayon. Ang dami mong palusot. Aminin mo na kasi na natatakot ka lang na matalo kita. Hindi totoo yan. Napailing na lamang ang matanda habang hawak ang kanyang tungkod. Tinignan nito si Cinco na hindi pa rin nakakabawi sa pagkakapulupot ng latigo sa kanyang leeg. Nakaupo pa rin ito sa damuhan habang hawak ang leeg dahil sa sakit na tinamo. Kailangan mo ba ng tulong, Cinco? Ayos lang po ako, Apo. Nabigla lang ako sa naging laban namin ni Laura kanina. Sus, malusot ka rin eh. Ang sabihin mo, natalo ka talaga ng babae. Tumayo si Cinco sabay pagpag ng mga dumi na dumikit sa kanyang kasuutan. Tinapunan niya ng seryosong tingin ng binata na siya namang nagpatras dito. Nakakabawas ba ng pagiging lalaki matalo ng isang malakas na babae? Hindi naman yun ang gusto kong iparating ah. Ano bang gusto mong iparating? Gayong malinaw naman na ipinapahiwatig mong nakakahiyang matalo ng isang babae. O siya, tama na. Baka kayo naman mamaya magtunggalin yan. Tulungan niyo na lamang ako sa pinapagawa kong bakod sa may bandang gubat. Hindi ganong malakas ang proteksyon natin sa lugar na yon. Tutulong ako, Apo. Kahit nga po ako na ang gumawa para makapunta na rin ako ng gubat. Hindi maaari, Laura. Tanging ang mga kalalakihan lamang ang pinapayagan kong pumunta sa lugar na yon. Puntahan mo na lamang ang iyong kapatid na abala sa paggawa ng mga gagamitin natin panlunas sa mga sugat ng ating mga mandirigma. Mas pipiliin ko na lang po na makipaglaban sa mga aswang kesa umupo sa kubo ng buong araw para sa pagdidikdik ng mga halamang gamot na yon. Bilang susunod na pinuno, ay dapat marunong ka sa mga simpleng gawain na gaya nun upang mailigtas mo ang iyong mga nasasakupan. Kaya ko po silang iligtas sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Tinapik-tapik ni Poy ang kanyang balikat na siyang kinainis nito. Alam niyang pang-aasar labang yun sa kanya ng binata sa tuwing pinagsasabihan siya ni Apo Lakay. Pumunta ka na kung nasaan ang iyong kapatid, Laura. Tulungan mo na si Ron. Kami naman ang mga binatang ito ay lalakad na. Walang nagawa ang dalaga sa mahigpit na utos ng matanda. Malakas ang mga padyak nito pauwi sa layon kung saan naroon ang karamihan ng kanilang mga mamamayan. Hindi na lamang nito pinansin ang tingin sa kanya ng mga taong naroon. Alam na nito ang iniisip nila sa kanya. Isang kamalasan na hindi nararapat pang mabuhay kasama nila. Dumiretso na lamang ito sa kubo kung nasaan ang kanyang kapatid na kinagigiliwan ng mga taong naroon. Masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa mga masasayang pangyayari sa loob ng nayon. Nang makita siya ng mga ito, ay agad silang nagpaalam kay Lira. Ipinagkibit malikat na lamang nito ang kanilang reaksyon. Nakangiting hinarap siya ng kanyang kapatid na abala sa paggawa ng mga gamot. Tapos na ba ang pagsasanay mo, Diche? Gustuhin ko mang hindi matapos yon. Wala na akong magagawa. Lalo na't si Apo Lakay ang nagpahinto sa akin. Pinapunta ka ba niya rito upang tulungan ako? Ano pa nga ba? Wala na akong magagawa. Utos niya. Hindi ka naman basta-bastang napapasunod ng kahit sino, Diche. Kung gugustuhin mo naman, alam ko magdedesisyon kang mag-isa.
At naroon ka na sa gubat kasama nila. Sana talaga ordinaryong tao na lang si Apo. Kahit na ano kasing gawin kong pagtutol sa mga utos niya, bigla na lang ako napapasunod. Hindi ko alam kung anong orasyon ang ginagawa niya sa akin. Masyado kasing malakas ang dugo ni Apo na nananalaytay sa mga ugat mo. Malakas ang koneksyon yung dalawa. Kaya isang utos niya lang, napapasunod ka kagad. Napabuntong hininga na lamang si Nora habang mabilis na dinidikdik ang dahon ng makabuhay. Mabisa na panlaban daw yun sa mga aswang. Walang interes sa ganung bagay si Nora. Ang tanging nasa isip nito ay ang pagpuksa sa mga aswang na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga magulang, maging ng sumpa sa kanilang lahi. Sa oras na makagawa ng pinakamalakas na pangontra ang kanyang apo, ay alam niyang wala nang kawala ang mga aswang sa kanya. Uubusin nito ang kanilang mga lahi. Wala siyang ititira kahit na isa. Mahinang kinapig siya ng kanyang kapatid na nagpabalik sa kanya sa ulirat. Ayos ka lang ba, Diche? Ha? Oo naman. Bakit ako hindi magiging ayos? Grabe naman ang pagdiktik mo sa dahong yan. Halos wala nang matira. Doon lamang tumigil si Nora sa kanyang ginagawa. Inilapag niya ang gamit nito sa isang tabi, saka napabuntong hininga ng malalim. Ganun na ba ako kasamang anak, Lira? Anong ibig mong sabihin, Diche? Hindi ko naman sinasadya ang nangyari nun. Bakit mo yan iniisip ngayon? May nangyari ba? Wala naman. Ngunit ang tingin ng karamihan sa akin tuwing dadaan ako, parang isang nakakahawang sakit. Ayaw nila akong lapitan. O maski ngitian man lang. Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa mga sasabihin nila? Nakakapagod na kasi ang ganito, Lira. Paano na lang kung ako ng pinuno ng nayong ito? Paano na ang mga nasasakupan ko? Kung ako mismo ang problema nila. Ayoko magkagulo ang tribo natin dahil sa akin. Naku, huwag mo na lang sila pansinin. Hamak na mas malakas ka sa kanila. Dahil sa'yo nananatiling ligtas ang nayon natin. Kaya alam ko na magiging isang magaling at malakas na pinuno ka. Naniniwala ako sa'yo, Diche. Ang matamis at inosenteng ngiti ni Lira ang nagpabagabag kay Nora. Alam niyang malakas siya. Ngunit mahina siya pagdating sa mga taong nasasakupan nila. Ilan lamang ang nakakausap niya sa mga iyon. Karamihan pa sa kanila ay ang mga mandirigma ng kanilang tribo. Sa mga sumunod na araw ay nakatanggap sila ng mensahe mula sa isang mandirigma na nagmamanman sa kuta ng mga aswang. Lahat ng mandirigma ng kanilang tribo ay pinatawag upang magpulong para sa kanilang papalapit na digmaan. Maghanda na kayo. Natuntunan ni Poy ang kuta ng mga aswang. Kailangan na nating sugurin ang kanilang tribo upang hindi na sila makapaminsala pa. Handa na ako, Apo. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo, Lora. Tanasan mo ang iyong pakiramdam. Isip bago puso. Maliwanag. Makakaasa kayo, Apo. Tumikhim si Cinco na tahimik lamang na nakikinig sa kanila. Nilingon siya ng mga mandirigmang naroon. Kaya naman ay pumunta na ito sa harapan para sabihin ang saloobin nito. Hindi po ba't masyadong maaga pa para sa digmaang yan? Kung hindi tayo lulusog ngayon, kailan pa? Kung saan ubos na nila tayo? Maging ang mga tao sa labasan? Hinarap siya ni Poy na may mataas na tinig. Ang mga taong nasa labasan ay tinuturing nilang nasa sibilisasyon dahil na rin sa nakasanayan nila na maniraan sa isang liblib na lugar ay wala na rin nangahas na lumabas pa sa kanilang nayon. Base kasi sa ulat mo, pati na ng isa natin mandirigma ay mas lalo silang lumalakas. Ngunit gaano ba kalakas? Dapat ba nating ibuwis ang buhay ng ating mga malalakas na mandirigma para sa hindi siguradong ulat? Naroon din ako sa lugar na yun, Cinco. Alam kong mas malakas tayo sa kanila. Kaya habang maaga pa, dapat na natin silang tapusin.
Paano ang mga inosenteng aswang na naninirahan sa lugar na yon? Walang inosenteng aswang, Cinco. Lahat sila ay mga halimaw. Baka nakakalimutan mo na sila ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. O baka may gusto ka bang sisihin sa nangyaring yon? Matapos nitong bitawan ng mga katagang yun, ay napatingin na lamang ang ilang naroon sa gawin ni Laura. Hindi ito nagpakita ng kung anumang kahinaan sa kanila. Bagkus ay itinaas nito ang kanyang noo, saka sinalubong ang mga tingin ng mga ito. Napayuko na lamang sila, maging si Poy na noon lamang napagtanto ang kanyang sinabi. Pasensya ka na, Laura. Hindi ko sinasadya. Ang alin, Poy? Nagmaang-maangan ito na para bang hindi siya apektado sa sinabi ng lalaki. Si Cinco na ang kuusang pumagitna sa usapan na labis na ipinagpasalamat ni Laura. Maging makatwiran tayo sa pag-iisip, Poy. Sa ilang taon natin pakikipaglaban sa mga aswang, tanging pagiging halimaw lang nila ang nakikita natin. Paano na lang kung ganun din ang tingin nila sa atin? Hindi na mahalaga ang iisipin nila. Sila ang nakapinsala sa buhay natin. Kaya sila ang dapat managot sa ganting gagawin natin. Hindi pa rin ako pabor sa katwiran mo, Poy. Hindi natin lubusan alam ang buhay nila. Maging ang kakayahan nila. Kung ayaw mong lumaban dahil nababahag ang buntot mo, huwag ka nang sumama. Hindi namin kailangan ng isang duwag na kagaya mo. Ano sinabi mo? Malakas na itinulak ni Cinco si Poy na siya lamang nagbigay ng dahilan ng akmang pagsuntok sa kanya ng lalaki. Hindi na nito naipadapo ang kanyang kamao sa mukha ni Cinco nang pinatunog ng matandang lakay ang kanyang baston. Napayuko na lamang sila, maging si Nora. Senyalis yun na hindi nagustuhan ng lakay ang kanyang nasaksihan. Maaari magpataw ng parusa ang kanilang pinuno sa kahit na anong paraan. Yun ang iniiwasan ng lahat ng naroon dahil saksi sila kung paano bawian ng buhay ang isang mandirigma dahil sa pagsuway nito sa utos. Ako na magpapasya kung anong susunod nating gagawin. Susugod tayo bukas ng gabi. Kaya naman ang lahat ng mandirigmang matatapang ay maghanda na para sa gagawin nating paglusob. Handa na po ako, Apo. Handa na kami. Hindi ba mga kasama? Sabay-sabay na sumagot ng pagsang-ayon ng lahat. Kaya naman ay mayabang na tinignan ni Poy si Cinco. Natahimik labang na nakahalukip-kip sa isang tabi. Humayo na kayo para maghanda ng kakailanganin sa digmaan bukas. Masusunod, Apo. Mga kasama, halina kayo. Ikaw naman, Cinco. Manatili ka muna rito. May mahalaga tayong pag-uusapan. Napangisi na lamang si Poy bago umalis sa lugar na yun kasama ang mga mandirigma. Nagpaiwan na lamang si Nora upang makinig sa kanilang usapan. Hindi yun inalintana ng matanda dahil agad nitong kinausap si Cinco nang tuluyan ng makalabas ang mga mandirigma. Bumabagabag ba sa'yo ang gagawin natin, Cinco? Kung sasabihin ko po bang oo, hindi na tayo susugod. Kailangan natin silang maunahan. Kung may pag-aalinlangan ka, maaari kang manatili na lamang sa nayon. Kaya ko pong ibuhos ang buhay ko alang-alang sa kaligtasan nating lahat. Ngunit ibang pakiramdam ko sa gagawin nating hakbang. Kaya nagustuhan ka ng mga matatanda dahil sa angking talino mo. Huwag kang mag-alala, Cinco. Alam kong magtatagumpay tayo sa gagawin nating hakbang. Tahimik lamang na napatango ang binata. Tinignan siya nito sa mata. Kaya naman ay agad na napaiwas si Nora. Alam niyang humihingi ito ng tulong sa kanya upang pigilan ang paparating na digmaan. Gusto na rin matapos ni Laura ang labanang iyon. Kaya naman ay hindi na siya nagsalita pa para kumbinsihin ang apo. Kinabukasan, nakahanda na ang lahat para sa pagsalakay. Si Poy ang nanguna patungo sa kuta ng mga aswang. Tahimik lamang sila na nakasulod ni Cinco sa hulihan ng hanay ng mga mandirigma. Pwede kang manatili sa nayon kung hindi ka talaga mapalagay sa gagawin natin. Ano bang naulinigan ko? Nasa pupuntahan nating kuta ang librong itim na maaari makagamot sa sakit ng iyong kapatid.
Bakit mo sinasabi sa akin to, Cinco? Gusto kitang tulungan, Laura. Kaya ako sumama kahit hindi ako sang-ayon dahil gusto kong tulungan kang makamit ang ninanais mo. Sigurado ka ba sa narinig mo? Saan natin pwedeng makuha ang librong itim na yon? Si Apulakay na mismo nagsabi. Si Poy ang inatasan nilang kumuha ng librong yon. Ngunit alam kong wala silang balak na ipaalam sa'yo ang plano nila. Nagtatakang napatingin na lamang si Nora sa lalaki. May inilabas itong maliit na papel. Saka ibinigay sa kanya na agad naman itong tinanggap. Mapa yan kung saan naroon ang libro. Sasamahan kita patungo sa lugar na yan. Kailangan lang natin mauna sa kanila upang hindi nila mapansin na doon natin balak na pumunta. Maraming salamat sa tulong mo, Cinco. Habang buhay kong tatanawing isang malaking utang na loob ang gagawin natin. Saka ka na magpasalamat kapag nakuha na natin ang librong yon. Ninitian na lamang niya ito ng tipid. Saka tumigil sa kanilang paglalakad nang tumigil ang mga mandirigmang nasa unahan nila. Sumenya si Poy na naroon na sila sa lugar. Kaya naman ay naghiwa-hiwalay ang mga ito para pumwesto sa kanilang gagawing pag-atake. Hindi sumunod sina Cinco sa nakatakdang plano. Bagkus ay sumunod ito kay Nora na hawak ang mapa papunta sa isang malaking altar kung saan naroon ang librong itim. Dapit hapon na yon, kung kaya't maliksi ang kanilang mga kilos dahil na rin sa panganib na nakaabang sa kanilang buhay sa oras na magkamali sila ng hakbang. Narinig ng mga ito ang alulong ng iba't ibang uri ng hayop. Tanda ng nalalapit na pag-atake na gagawin ng kanilang mga kasamahan. Bilisan mo, Cinco. Kailangan natin makabalik bago pa nila mapansin na wala tayo sa ating pwesto. Dito tayo dumaan sa kakahuyan para makarating kagad tayo ron. Sinaulo mo ba ang mapa? Parang alam mo na ang pasikot-sikot sa lugar na to. Hindi ako sigurado. Ngunit sa palagay ko, parang nakapunta na ako rito eh. Agad na hinablot ni Laura si Cinco sa isang silid. Sinenyasan niya sa isang gawi ang lalaki, kung saan naramdaman niya na may paparating. Hindi nga ito nagkamali. Dahil sa hindi kalayuan ay narinig niya ang pag-uusap ng mga paparating. Batid kong nalalapit na ang paglusob ng mga mandirigma. Kailangan nating lakasan ang ating proteksyon sa lugar na ito. Halos ubusin na nila ang ating mga kuta. Sabihin mo kay Magda na kailangan niyang ilikas ang librong itim sa lalong madaling panahon. Tinignang mabuti ni Laura ang papalayong bulto ng mga tao. Sa unang tingin ay aakalaing normal na tao lamang ang mga iyon. Ngunit iba ang pakiramdam ni Laura sa tindig at amoy ng mga ito. Malakas ang pagiging aswang nila. Sundan natin sila, Cinco. Sigurado ka ba nasusugod ka na? Malapit na ang ikatlong alulong ng mga hayop. Kailangan natin magmadali. Maingat na sinundan nila ang mga aswang na dumaan. Halos hindi na nila maaninag ang kanilang daanan dahil walang gaanong liwanag sa parte ng gubat na yon. Pinatalas na lamang nila ang kanilang pakiramdam hanggang sa marating ang lugar kung saan nakatago ang librong itim. Napangisi na lamang si Nora nang makita niyang walang bantay sa kubo kung saan nakatago ang librong itim. Matalino ang mga aswang dahil iniwasan nilang makakuha ng atensyon sa pamamagitan ng hindi paglalagay ng mga bantay sa kubo na yon. Narinig niya ang mahinang pag-ismid ni Cinco, kaya naman nilingon niya ito nang may pagtatanong sa kanyang mukha. Akala siguro nila mga tanga tayo. Kahit hindi nila lagyan ng bantay ang kubong yan, mararamdaman naman natin ang kanilang presensya sa paligid. Napansin mo rin pala. Kaya mo bang lansihin ng mga yon? Ang ibig mo bang sabihin, magpapahabol ako sa kanila upang makapasok ka sa kubong yan? Ganun na nga. Kung yan ang gusto mo, sige gagawin ko. Hindi ako magtatagal. Pangako. Mag-ingat ka, Laura. Babalikan kita kahit anong mangyari. Maraming salamat, Cinco.
Hindi ko makakalimutan ang gagawin mong to. Mamaya ka na magpasalamat kapag nakaalis na tayo ng ligtas sa lugar na to. Hinalikan ng lalaki ang noo ni Nora. Saka mabilis na nilisan ang lugar na yon. Napansin siya ng ilang aswang na nakatayo malapit sa kubo. Kaya agad siyang hinabol ng mga ito. Nakiramdam muna si Nora sa paligid bago tuluyang tumakbo papasok ng kubo. Doon niya naabutan ang nanlilisik na mata ng isang matandang babae. Maraming ningas ang nakapalibot sa isang malaking kawa na may kumukulong tubig. Nangihina na ito sa katandaan, ngunit halos matanggal ang anit ni Nora dahil sa paghila nito sa kanyang buhok. Agad niyang itinulak ang matanda. Kasabay ng kanyang pagtulak ay ang tunog ng alulong ng mga hayop na tanda ng pag-atake ni Napoy sa kuta ng mga aswang. Wala akong oras sa'yo. Kailangan ko ang librong itim. Saan mo itinago yon? Ikum lamang ang bibig ng matanda na balak sana siyang kalmutin sa mukha gamit ang mahahabang kuko nito. Ngunit agad na iniwas ni Nora ang kanyang mukha rito. Wala naman pala akong mapapala sa'yo. Tumabi ka! Hinanap nito ang mga librong itim sa aparador, maging sa mga baol na naroon. Ngunit hindi niya ito makita. Nagkakagulo na ang lugar na yon. Dahil sa hindi magkamayaw na sigawan mula sa panig ng mga tao maging ng mga aswang. Bigla na lamang bumukas ang pintuan ng kubong yun. Pumasok doon ang humihingal na si Poy, kasunod si Cinco na may duguang balikat. Nora, anong ginagawa mo rito? Bilis, Poy! Pasok! Ang dami nila! Agad ay sinara nito ang pintuan ng kubo. Tinignan lamang nila ang matandang babae na namumulang mata dahil sa galit. Halika na, Laura! Tumakas na tayo! Hindi pwede. Kailangan nating kunin ang librong itim sa kanila. Makukuha naman natin yan sa susunod na araw. Umalis na tayo! Paano kapag ito na ang pagkakataon, Poy? Ito naman talaga ang sadya natin dito, hindi ba? Wala sa kubong ito ang librong itim. Kung wala rito, nasaan? Nasa katapat na bahay na yan. Wala na tayong oras. Kailangan na natin magmadali. Sumilip si Cinco sa labas ng kubo. Nang wala na silang marinig na ingay, ay agad na dumiretso mga ito sa isang malaking bahay na katapat lamang ng kubong yun. Hoy, ikaw na magbantay dyan sa labas. Nora, ikaw dito sa loob. Ako nang bala sa librong itim. Sigurado ka ba riyan, Cinco? May tiwala ako sa inyo. Kayo nang bala rito. Mag-iingat ka. Dito lang kami. Kapag hindi ako nakalabas sa loob ng 5 minuto, tumakas na kayo. Huwag mo sabihin yan, Cinco. Sama-sama tayong uuwi sa nayon. Tanging tango na lamang ang isinagot ng binata sa kanya. Dali-dali itong tumakbo papasok ng bahay. Sa isang sulok naman nakatago si Nora. Handa itong makipaglaban sa mga aswang na paparating. Nakaramdam na lamang na matinding pag-uga sa lupa si Nora. Kasabay noon ay sigaw ni Cinco na tumakas na sila. Cinco! Cinco! Poy! Poy, si Cinco! Umalis na tayo, bilis! Teka lang. Librong itim yun? Saan? Yung bang nasa altar? Nandito lang pala yan. Kunin mo na ang librong itim. Umalis na tayo sa lugar na to. Paano si Cinco? Baka buhay pa si Cinco, Poy. Kaya niya na ang sarili niya kung sakaling buhay man siya. Ang mahalaga, makuha mong librong yan kung saan isinakripisyo ni Cinco ang buhay niya. Pero, Poy! Isang mahabang ungol ang pinakawala ni Cinco na animoy nasasaktan siya. Agad na hinila ni Poy papalabas si Nora sa lugar na yon. Pagkalabas pa lamang nila sa malaking kubong yon, ay sumalubong na sa kanila ang mga bangkilan na nakapalibot sa labas ng kubo. Matalim ang tingin nito sa kanila, lalong-lalo na kay Nora na may hawak ng librong itim. Agad na iwinasiwas ni Nora ang kanyang dalang latigo na yari sa buntot
pagi. Kaya naman ay napaatras sa mga ito. Ang ilan sa mga bangkilan ay nasa itaas ng puno, nagmamadsyag sa bawat galaw nila. Kulang-kulang 20 ang mga naroon. Kampante si Laura na agad nilang mapupuksa ang mga aswang na nakaharang sa kanilang daraanan. Nakarinig sila ng malakas na alulong na halos nagpadagundong sa buong lugar na yon. Parang mga pusang nabahagang mga buntot ng mga bangkilang nasa kanilang harapan. Napatungo ang mga ito. Kaya naman ay naging alerto si Laura sa paparating na nilalang. Mag-iingat ka, Laura! Malakas ang kalaban natin! Nakahanda ako, Poy. Uuwi pa tayo ng ligtas mula rito. Sana nga, huwag kang mamamatay ha! Ikaw ang huwag mamamatay. Uuwi pa tayo. Nakarinig sila ng isang malakas na halakhak mula sa likuran ng hanay ng mga bangkilan. Halos himatayin si Laura dahil sa panghihina mula sa presensya ng bagong dating. Saan nyo naman balak gamitin ang librong itim na yan? Hindi mo na kailangan pang malaman. Sino ka? Magpakita ka! Ang may papayo ko lamang sa iyo ay huwag mo nang ilabas pa sa nayong ito ang librong yan kung ayaw mong masaktan. Nagpapatawa ka yata. Hindi ako naparito para utusan mo. Naramdaman ni Laura ang paglapit ni Poy sa kanyang likuran. Narinig niya ang mahinang bulong nito na nagpalaki sa kanyang mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, Laura, narito ang pinuno ng mga aswang. Nararamdaman kong lakas niya. Iwan nyo rito ang librong itim na yan. Sagrado para sa aming mga aswang ang hawak ninyo. Kaya hindi maaaring mapunta yan sa mga taong kagaya nyo. Manahimik ka! Tampalasan! Nakarinig ng mga angel mula sa bangkilan si Laura. Mula sa taas ay sinugod siya ng bangkilang lumilipad. Napahawak na lamang ito sa kanyang pisngi dahil sa kalmot nito. Napaigik na lamang sa sakit si Laura. Naramdaman nito ang pagpatak ng dugo sa kanyang pisngi. Dahil sa likas ng mga aswang ang kanyang nasa harapan, ay dahan-dahang lumapit ang mga ito sa kanya dahil sa amoy ng dugo na pumapatak sa kanyang pisngi. Iwinasiwas niya ang kanyang latigo papunta sa kanila. Kaya naman ay napaatras sa mga ito. Ang alulong ng isang malaking hayop ang nagpagising kay Laura na halos mawalan ng ulirat dahil sa sakit na nadarama. Nakarinig ito ng isang pagalit na ungol mula sa likuran ng hanay. Kaya naman ay bumalik ang dating ayos na mga ito. Ang kumalmot kay Laura ay bumaba mula sa itaas ng puno. Saka pumunta kung saan nagmula ang malakas na ungol. Ano ang karapatan mong magdesisyon? Walang hiya ka! Noon lamang naaninag ni Laura ang mukha ng aswang na nasa likod ng hanay. Nakita na ni Laura ang mukhang yun. Hinding-hindi niya makakalimutan ang aswang na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Halika na! Habang abala sila! Poy! Sila ang pumatay sa mga magulang ko! Kailangan na nating umalis! Habang nasa kanilang pinuno ang atensyon ng mga bangkilan, ay marahas na hinila ni Poy ang dalaga. Pikit matang sumunod ito sa kanya habang hawak ang librong itim na nasa kanyang bisig. Bago pa sila tuluyang nakalayo, ay lumingon si Laura sa gawi ng pinuno. Isang malakas na sampal ang pinakawalan nito na naging dahilan ng pagkaputol ng ulo ng bangkilang umatake sa kanya. Isang malaking ngisi ang pinakawalan nito sa katumingin sa kanilang direksyon na para bang ipinahabot sa kanya na isa yung babala. Puntahan na natin ang mga kasamahan natin, Poy! Sa nakaplano nating tagpuan, sa may burol, sana'y naroon na silang lahat. Poy! Dumapa ka! Hinataw ni Laura ng kanyang latigo
ang abwak na humarang sa kanilang daanan. Nagulat si Poy sa biglaang pagsulpot ito. Nang makabawi ay kanyang pinaslang ng kanyang sandata ang aswang. Maraming salamat, Laura. Utang ko sa iyong buhay ko. Magmadali na tayo, Poy! Malapit na maghating gabi! Baka maabutan tayo ng mga aswang! Napatango na lamang ang lalaki bilang pagsang-ayon sa kanya. Ang liwanag ng kalahating bilog na buwan ay siyang naging gabay nila patungo sa burol kung nasaan ang mga kasamahan nito. Hingal silang nakarating sa burol kung saan naroon ang mga sugatang mandirigma. Ang ilan sa kanila ay walang malay. Ang ilang malalakas pa ay inalalayan na lamang ang mga kasamahan nilang sugatan pauwi sa kanilang nayon. Sinalubong sila ng mga nag-aalalang pamilya at kamag-anak ng mga mandirigma. Dumiretso na lamang si Laura sa kubo ng kanyang apo nang walang paalam kay Poy at sa kanilang mga kasamahan. Pagod na ibinigsak nito ang kanyang katawan sa silang kanyang unang nakita. Tiche, kanina ka pa ba? Anong nangyari sa mukha mo? Halika rito! Gagamutin kita! Ayos lang ako. Mas kailangan mong gamutin ng mga sugatan sa labas. Pero mukhang malalim ang kalmot dyan sa mukha mo. Hindi ko ikakamatay to. Lumabas ka na ron. Mas kailangan nila ang tulong mo. Walang nagawa si Lyra kung hindi ay sundin na lamang ang utos ng kanyang nakatatandang kapatid. Dala-dala ang mga gamot ay agad itong lumabas ng may pag-aalala. Napapikit si Laura dahil sa pagod. Ngunit nakarinig siya ng hindi pantay na yabag sa sahig na gawa sa kawayan. Yun ang kanyang apo. Naramdaman niya ang tahimik na pagmamasid nito sa kanya. Nariyan sa altar ang librong itim na nililihim niyo sa akin. Kung nagtataka ka kung paano ko nalaman ang tungkol dyan, si Cinco ang nagsabi sa akin. Si Cinco rin ang naging daan kung bakit ko nakuha yan. Pikit mata niya yung sinabi sa matanda. Pinipigilan niyang pumatak ang kanyang luha. Pinaghalong pagod at lungkot ang kanyang nadarama. Napabuntong hininga na lamang ito ng malalim, saka iminulat ang kanyang mga mata. Naroon ang kanyang apo na titig sa librong itim na may nandidilim na ekspresyon. Nasaan si Cinco? Hindi ko alam. Hindi namin alam kung buhay pa ba siya o tuluyan ng nalapa ng mga aswang. Bakit niyo hinayaang maiwan si Cinco roon? Sinubukan namin siyang sagipin, ngunit hindi namin nagawa. Sinubukan niyo ba talaga? O tuluyan kayo nadala sa pagiging sakim niyo sa kapangyarihan? Bakit niyo kami sinisisi, Apo? Hindi ba't ikaw ang nag-utos kay Poy na kunin ang librong itim? Kung si Poy ba ang naiwan doon, ganito rin ba ang magiging reaksyon niyo? Pantay-pantay ko kayong inaalala, Laura. Hindi, Apo. Malinaw naman sa lahat na mas pinapaboran mo si Cinco sa lahat ng mga mandirigma mo. Kami ni Lyra ang kadugo mo. Ngunit mas malapit ka kay Cinco. May dapat ba kaming malaman? Huwag mong ibinabalik sa akin ang kasalanang ginawa mo. Sa akin ibinilin si Cinco. Ngunit ano, Apo? Ngunit napahamak rin siya kagaya ng kanyang mga magulang nang dahil sa akin? Ako ang kamalasan sa nayong ito, hindi ba? huwag mong sabihin yan. Hindi mo kasalanan ang nangyari noon. Ngunit ang nangyari ngayon ay may magagawa ka sana. Nanghihinayang ako sa lakas mo. Hindi ko ginusto ang nangyari, Apo. Ginawa ko lang ang alam kong makakatulong kay Lyra. Sa tingin mo ba ay magagamot si Lyra sa sakit niya sa pamamagitan ng librong itim na yan? Hindi na nakasagot pa si Laura nang bigla silang makarinig ng isang malakas na pagbagsak ng gamit. Nang lingunin niya ang pinagmulan doon, ay nakita niya ang luhaang mukha ni Lyra. Ano ibig sabihin nito, Apo? Diche! Lyra, magpapaliwanag ako. Hindi ka pa rin tumitigil sa paghahanap ng lunas sa pesteng sakit na to, Laura?
Huwag mo nang ipilit ang mga makaluwang paraan ng paggagamot. Sumpa na tong sakit ko! Wala na tong lunas! Hanggat nabubuhay ako, Lira, walang sakit na walang lunas. Gagawin ko ang lahat upang mailigtas ka lang. Maligtas ako o ang sarili mo sa pamumuno sa nayong to? Baka sarili ka, Laura. Sarili mo lang iniisip mo. Hindi totoo yan. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Lahat ng sakripisyong ginagawa ko para sa ikabubuti ng nayong ito. Kaya wag mong pagdudahan ang intensyon ko. Isang malakas na tunog ng baston ang nagpatigil sa pagsasagutan nilang dalawa. Hindi na sumagot pa si Lira dahil sa takot nito sa matandang lalaki. Tumigil na kayo sa pagbabangayan nyo! Lira! Nakakalimutan mo na ata ang salitang ditse. Ikaw naman, Laura. Kailangan natin mag-usap kasamang matatanda sa nayon. Susubukin natin ang bisa ng librong itim. Alang-alang sa pagsasakripisyo na ginawa ni Cinco. Pero Apo… Makakalis ka na, Lira. Mag-uusap pa kami ng kapatid mo. Nang tuluyang makaalis si Lira, ay tahimik na binuklat ng matanda ang librong itim. Pinasadahan lamang niya ng tingin ang bawat pahina nito, saka tumango-tango. Hindi ko inaasahan na may makakarinig pala sa pag-uusap namin. Kung ito nga ang totoong librong itim, kahit papano ay nagtagumpay tayo sa ating layunin. Ibig nyo bang sabihin, ang librong itim ang pakay nyo? At hindi ang magapi ang mga aswang na yon? Ang librong itim ang pinagkukunan nila ng lakas. Kung wala ito, hindi rin sila makakapinsala sa mga tao. Sa kabilang banda naman, mas lalakas pa tayo sa pamamagitan nito. Dapat sinabi nyo na to agad noon pa. Para wala nang nasaktan sa labanang yun. Mas kokonti ang nakakaalam, mas mainam. Hindi tayo nakakasigurong ligtas ang nayo natin sa mga sekreto. Para nyo na rin kami niloko nun, Apo. Ginamit nyo lang kami para mapasakamay nyo ang librong itim na yan. Pinoprotektahan ko lamang kayo. Kung hindi mo'y nauunawaan ngayon, alam kong darating din ang araw na maiintindihan mo rin yon. Tapos na ang usapang ito, Apo. Hindi nyo na ako magagamit sa susunod. Isipin mo na lang din na para kay Lira ang ginawa mo. Wala tayong pinagkaiba. Dahil alam kong kinuha mong librong ito para sa kanya. Nagkakamali ka. Dahil hindi ko ginamit ang mga mandirigma ko para sa pansariling kagustuhan. Isa ako sa naglakas loob na kunin ang librong ito. Bakit? Si Cinco ba hindi mo ginamit para makuha ang librong itim? Natahimik na lamang si Laura habang inilayo ang tingin sa kanyang apo na seryosong nakatingin sa kanya. Tumayo ito sa kanyang kinauupuan. Saka kinuha ang kanyang kagamitan na nakakalat sa sahig. Tinalikuran niya ang matandang lalaki. Binalaan na kayo ni Cinco, ngunit hindi kayo nakinig. Malungkot na tura nito sa kalumabas ng kubo ng matandang pinuno. Naglakad-lakad ito sa dayon upang siyasatin ang kalagayan ng mga kasama niyang nasugatan. Matalim ang tingin sa kanya ng karamihan ng mga kababaihang naroon. Narinig niya ang mahinang bulungan ng mga iyon. Hindi nakatakas sa kanyang pandinig ang walang katapusang kabalasan. Ang sabi pa ng isang naroon ay pahamak siya at hindi pa rin nagbabago ito sa kamalasang dala. Para bang sinadya talagang iparinig sa kanya ng mga iyon ang mga katagang kanilang sinabi. Lagi niyo nilang pinagkakaisan si Laura. Wala kayo sa lugar na yon, kaya huwag kayong magsalita ng ganyan. Sinagot ng isang babae si Poy na totoo naman daw ang kanilang sinasabi. Simula pa raw noong sinilang siya ay nagsimula na ang kamalasan sa nayong yun. Tiyak pa nga raw na siya ang dahilan kung bakit hindi na nakabalik si Cinco. Walang katotohanan ng lahat ng yan. Huwag niyong sisihin si Laura dito. Hinawakan na lamang ni Laura ang bisig ng lalaki
na akmang susugurin ng babaeng kasagutan nito. Alam niyang walang sinasanto si Poy. Mapababae o lalaki man, ay pantay-pantay ang tingin niya rito. Kaya naman alam niyang masasaktan ang babaeng yun sa oras na hinayaan lamang niya ang lalaki. Tama na, Poy. Hindi na ako naapektuhan sa mga sinasabi nila. Huwag mo na lamang silang pansinin. Hindi maaari, Laura. Lagi na lamang ganito eh. Lagi ko naman silang pinagsasabihan. Ngunit para silang mga mangmang na hindi nakakaintindi sa simpleng salita. Ayos lang ako, Poy. Ang mahalaga, mapangalagaan natin ang nayong to. Tagapangalaga tayo ng ating mga nasasakupan. Kaya kailangan natin silang intindihin. Habaan mo na lang ang iyong pasensya. Napabuntong hininga na lamang si Poy. Saka tinignan na may pag-aalala si Laura. Huwag ka mag-alala, Laura. Simula ngayon, ako na magpoprotekta sa iyo. Lalo't wala na si Cinco. Kaya ko ang sarili ko, Poy. Isa pa, umaasa pa rin ako na buhay pa si Cinco. Inalikuran na lamang nito ang binata. Kasamang ilang naroon na ginagamot ang mga sugatan. Dumiretso ito sa kubo na pagmamay-ari ni Cinco. Malapit yun sa gubat. Tama lamang upang malayo siya pansamantala sa mga tao sa nayon. Lalong-lalo na sa kanyang apo lakay. Dumaan ang mga araw na ang ginawa lamang ni Laura ay magsanay na magsanay. Maging ang parte ng gubat na ipinagbabawal sa kanya ni Apo Lakay ay pinuntahan ito upang masigurong ligtas ang kanilang nayon. Isang araw habang papauwi ito mula sa pagsasanay ay namataan niya ang matandang lalaki sa loob ng kubo. Nakaupo ito sa isang tumbang kahoy na naroon habang matyagang naghihintay. Nang makita siya nito, ay tumayo na ito sa kanyang kinauupuan, saka sinalubong siya. Akala ko'y araw lamang ang lilipas at babalik ka na kagad sa bahay. Yan lang po ba ang pinunta niyo rito? Kailangan kitang makausap, Laura. Ano naman ang pag-uusapan natin, Apo? Hindi ba't malinaw na ang napag-usapan natin? Nasa panganib ang buhay mo kung kaya't pinuntahan kita rito upang pabalikin sa nayon. Noong una ay hinayaan lamang kitang gawin ang gusto mo. Ngunit ngayon ay kailangan mong mag-ingat. Nakatanggap pa ka ng ulat na ang librong itim na dinala mo, ang kaisa-isang librong itim na mayroon ng mga aswang. Kaya kong pangalagaan ang aking sarili, Apo. Hindi ba't sa inyo na rin nanggaling na tunay ang inuwi ko rito? Ibig sabihin lamang nun, may kakayahan na kayong palakasin ang tribo natin. Yun rin ang pinunta ko rito. Sumama ka pabalik sa ating nayon. May ipapakita ko sa iyo. Sumunod na lamang si Laura sa matanda at hindi na nagtanong pa. Nang makarating sila sa nayon, ay pinagtitinginan siya ng mga taong naroon. Maging si Poy ay tuwang-tuwa nang makita siya. Nilapitan siya dito na may malaking ngiti sa kanyang labi. Ang tagal mong hindi nagpakita sa nayon, Laura. Balak sana kitang bisitahin eh. Ngunit mahigpit na ibinili ni Apo na huwag kang aabalahin sa kubo. Hindi na niya sinagot pa ang lalaki dahil nakarating na sila sa kubo ni Apo. Nanlaki ang mata ni Laura nang makita nito si Lira sa isang mahabang mesa. Malaki ang ipinayat nito at halos wala ng kulay ang kanyang balat. Ano nangyari sa kapatid ko? Anong ginawa niyo? Nasa librong itim ang orasyon na maaaring gumamot sa sakit ng kapatid mo. Sinimulan na namin ang ritual. Ganyan ba talaga ang ritual? Bakit parang mas lalong lumala ang kalagayan ng kapatid ko? 3 beses namin ginawa ang ritual. Ngunit ilang beses din kami nabigo. Sa kada ritual na aming ginagawa, malakas ang hatak din nun sa lakas ni Lira. May mali ba sa ritual? Bakit ganyan na lamang ang epekto sa kapatid ko? Ang masamang balita, hindi natin makukumpleto ang ritual dahil may kulang sa orasyon. Ano yun, Apo? Ayon sa libro,
Kailangan natin ng anting-anting na upang tuluyang mabuksan ang isang pahina na naglalaman ng orasyon na kukumpleto sa ritual. Marahan siyang tinapik ni Poy sa balikat. Hindi pa namin matukoy kung saan ang pinakakuta nila. Maghahanap ako ng paraan. Narito na tayo. Kailangan na nating matapos ito. Hindi natin maaari isakripisyo ang ating mga mandirigma para sa paghahanap lamang ng anting-anting na yon. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa paghahanap ng kuta nila. Hindi ito magtatagal. Makakaasa kayong mahanap ko yun sa lalong madaling panahon. Ang lalong madaling panahon na sinabi ni Poy ay inabot ng linggo, buwan at maging taon. Tama ang sinabi ng kanyang apo na masyadong mahina ang mga aswang kung wala ang librong itim. Matagal na nahimik ang mga ito, ngunit ang kanya namang kapatid na si Lyra ay wala pa ring malay. Doon na naman lagi si Nora sa bahay ng kanyang apo dahil kailangan siya ng kanyang kapatid. Isang gabi ay nasa labas siya ng bahay habang nagpapahangin. Malayo ang kanyang tingin, kaya hindi nito napansin na lumapit na sa tabi niya si Poy. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. May ideya ka ba kung nasa ng kuta ng mga aswang, Poy? May nakuha na akong impormasyon. Bakit parang interesado ka yata? May binabala ka ba? Nag-aalala na ako sa kapatid ko. Ilang buwan na siyang ganyan. Malapit na namin matuntunan ang lungga nila. Konting paghihintay pa. Batid ni Laura na hindi na niya kayang maghintay pa. Masyado nang matagal ang isang taon. Kailangan na niyang kumilos upang mailigtas ang kanyang kapatid. Poy, pwede ko bang malaman kung saan ang kuta nila? Wala kasi kung alam o balita man lang sa ginagawa niyong paghahanap. Mahigpit nga na pinagbabawal ng apo na huwag sabihin sa iyong impormasyong meron kami. Sa loob ng 1 taon, Poy, may ginawa ba ako? Naghintay lang ako. Alam ko, Laura. Ngunit ipangako mo. Hindi sasabihin na sa akin ang galing ang impormasyon na to, ha? Makakaasa ka, Poy. Wala akong balak na ipagsabi to kahit kanino. Gusto ko lang malaman ang nangyayari sa tribo natin. Tumangutango pa ang lalaki. Saka ibinahagi sa babae ang mga impormasyong nakalap nila. Maging ang mapa na meron ito ay ipinakita niya kay Laura. Lingid sa kaalaman ng lalaki na binabalak ni Laurang lusubin ang lugar na yon upang makuha ang anting-anting. Ang anting-anting, Poy. Alam mo ba kung sino may hawak? Nagtatanong lang ako kasi nag-aalala ako sa kapatid ko. Hindi ako sigurado. Pero parang kay Magda yata. Lahat ng impormasyon ko, hindi kumpirmado ha. Kailangan pa namin puntahan ang lugar na yon sa susunod na linggo para makasiguro. Maraming salamat sa pagbabahagi nito sa akin, Poy. Malaking bagay na may alam ako sa nayon natin maging sa mga aswang. Kasi naman kung wala ka sa silidang iyong kapatid, naroon ka naman sa kubo ni Cinco. Mabuti na lamang narito ka para ipaalam sa akin ang lahat ng yan, Poy. Matamis niyang nginitiaan ng lalaki na siyang ikinapula nito. Alam ni Laura ang nangyayari sa nayong yon. Taliwas sa sinabi niya sa lalaki ang katotohanan. Alam din ito ang tungkol sa anting-anting na suot ng kanilang pinuno. Hindi si Magda ang nangangalaga noon, kung hindi si Primo mismo. Kahit na wala ang librong itim, ay malakas pa rin ang mga aswang dahil sa kwintas na yon. Agad na nagpaalam ang dalaga. Nagdahilan na lamang ito na magpapahinga siya, na agad namang hinayaan ng lalaki. Ilang oras ang nakalipas matapos ang usapan nila ni Poy, ay agad na naghanda ang babae upang umalis sa nayon. Balak niyang puntahan ang kuta ng mga aswang.
Inaalala nito ang bawat detalye ng mapa na ipinakita ni Poy. Iginuhit niya yon sa papel. Bago siya umalis sa layon, ay tinignan muna nito ang kanyang kapatid na mahimbing na natutulog sa kanyang silid. Huwag kang mag-alala, Lyra. Babalik akong ligtas. Gagawin ko ang lahat upang matapos ang ritual. Dahan-dahan nitong isinarado ang pintuan. Saka naglakbay sa kadiliman ng gabi. Baon niya ay tanging lakas ng loob, maging ang latigong kasangga niya sa lahat ng laban. Ilang oras ang kanyang ninakbay na walang katiyakan kung magtatagumpay ba siya sa kanyang pupuntahan. Magpapahinga na sana ito, ngunit may naaninag siyang malaking baboy ramo, hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Nag-anyong tao ito. Agad namang nagtago si Nora sa isang puno. Sinilip niya ang aswang na palingon-lingon pa sa kanyang paligid. Kung siniswerte ka nga naman, sila na ang kusang lumalapit sa akin. Masundan nga. May napansin si Nora na kakaiba habang buklat ang mapang dala nito. Napakunot na lamang ang kanyang noo dahil ang daan na tinatahak ng aswang na kanyang sinusundan ay salungat sa mapa kung saan naroon ang kuta ng mga aswang. Nasa kabilang dako yun ng ilog. Ibig sabihin ba nito? Patibong lamang ang kutang alam nila, Poy. Kailangan kong masiguro na tama ang daan na tinatahak ko. Hindi nabigo si Nora dahil naroon nga ang kuta ng mga aswang. Nagmatsyag muna siya sa paligid. Nakiramdam. Maraming aswang ang naroon. Malalakas sa mga ito. Iba ang pakiramdam niya sa lugar na yon. Masyadong mapanganib. Kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Umatras siya para maghanap ng matataguan. Kailangan niyang hintayin ang umaga dahil mas malakas sa mga aswang sa gabi. Ngunit sa kanyang pag-atras ay naramdaman niya ang mabalahibong nilalang na nasa kanyang likuran. Nagtaasan ang balahibo niya nang maramdaman niya ang kakaibang lakas ng nilalang na yun. Akala ko'y hindi na tayo magkikita pang muli, mahal na prinsesa. Ano ang okasyon at napadalaw ka sa aking kaharian? Dahan-dahan siyang napalingon sa kanyang likuran. Kaharap niya ang aswang na nakita niya 1 taon na nakakalipas. Yun ang kumitil sa buhay ng aswang na kumalmot sa kanyang mukha. Tinignan nito ang malaking peklat na nasa kanyang mukha. Napangiti ito sa kanyang nakita. Binasa ng aswang na yun ang mga labi nito gamit ang kanyang dila. Nakakagalit na sinira ng bangkilan ang napakaganda mong mukha, mahal na prinsesa. Huwag mo akong tawaging ganyan! Malakas na hinataw ng latigo ni Nora ang mukha ng aswang na kaharap niya. Lumayo kagad ito sa kanya. Susuguri na sana siya ng mga aswang na nasa kanyang likuran. Ngunit agad na itinaas nito ang kanyang kanang kamay para patigilin ang mga ito. Huwag kayong makialam kung ayaw niyong mawalan ng buhay. Ako lamang ang maaaring humawak sa kanya. Sino ka? Bakit ganyan ka sa mga kasama mong aswang? Hindi mo pa rin alam kung sino ako, mahal na prinsesa? Pwes, magpapakilala ako sa iyo. Mabilis ang galaw ng aswang na yon. Naramdaman na lamang niya ang malakas na paghataw ng kamay nito sa kanyang leeg na siyang naging dahilan kung bakit siya nawala ng malay. Nagising na lamang si Nora nang maramdaman ito ang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Gising na pala ang mahal na prinsesa. Sabing huwag mo akong tatawaging ganyan! Kung hinahanap mo ang iyong latigo,
ay naroon sa altar na kasabit. Hindi magtatagal ay kasama mo na rin ang iyong latigo na nakasabit dyan. Nanlaki ang mga mata ni Nora nang mapagtanto niya kung sino ang kaharap niya. Suot ng aswang na yun ang kwintas na kanyang kailangan. Ikaw ang pinuno? Mabuti naman at nakilala mo na ako. Malulungkot na sana ako eh. Biglang bumukas ang pintuan ng silid na yon. Mas lalo siyang nagulat nang iniluwa noon si Cinco. Ang dating patpati na kababata niya ay may makisig na pangangatawan na. Kitang-kita ang malaking pagbabago sa katawan nito. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kanyang kababata sa 1 taong lumipas. Cinco? Anong ginagawa ni Cinco rito? Hindi siya pinansin ito. Walang kaimo-emosyon ng kanyang mukha. Saglit lamang na tinapunan ito ng tingin si Nora. Dire-diretso itong pumunta sa harapan ng pinuno. Primo, nagawa ko ng pinag-uutos mo. Naipadala ko ng mensahe sa kuta ng mga mandirigma. Mainam. Hindi magtatagal ay narito na sila kasama ang librong itim. Sa tingin niyo ba gagawin niya ni Apo? Bakit hindi? Ikaw ang susunod na pinuno ng mga mandirigma. Ang iyong kapatid ay kasalukuyang nasa sumpa ni Magda. Ikaw lamang ang maaaring pumalit kay Lakay. Ito ay ayon na rin kay Cinco. Sa loob ng 1 taon, maraming nagbago, Primo. Anong ginawa mo kay Cinco? Bakit may aswang na siya? Wala kaming ginawa sa kanya. Sa katunayan, ay isa siya sa amin. Hindi totoo yan! Hindi pa rin ba malinaw sa'yo? Ako si Primo, ang kasalukuyang pinuno ng mga aswang. Si Dos ang aking kapatid. Ganon din sina 3 at 4. Sa tingin mo, sino si Cinco? Walang iba kung hindi ang kinikilala niyong Cinco na pinalaki niyo bilang mandirigma. Imposible! Huwag kang magsinungaling! Tiningnan ni Nora si Cinco, ngunit umiwas lamang ng tingin ng binata. Siya rin ang susunod na pinuno ng mga aswang. May sasakatuparan lamang yan sa oras na mabulaka sa mundong ibabaw. Malakas na humalakhak si Primo. Napansin na lamang ni Nora ang pag-ismid ni Cinco. Dire-diretso lamang ang lakad nito palabas ng silid na yon. Hindi na siya nagpaalam pa sa pinuno. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Primo nang tuluyang makalabas si Cinco sa lugar na yon. Katulad siya ng kanyang ama na matigas ang ulo. Kung hindi lamang siya namatay, ay tiyak na siyang namumuno sa lugar na ito. Mabuti na lamang at namatay siya. Ibig sabihin, may balak kang kitlin ang buhay ni Cinco? Kung binabala ko yan, ay dapat noon pa kung saan mahina siya at selyado ang pagiging aswang niya. Dahil sa inyo, hindi gaanong malakas ang kapangyarihan ni Cinco. Tinulungan lamang namin siya na ipalabas ang tunay na kakayahan niya. Sa gilid ng altar ay may lumabas na mga abwak. Sa palagay ni Laura ay hindi na nila kayang mag-anyong tao. Kasunod ng mga abwak ay ang pamilyar na mukha ng isang babae. May dala itong lalagyan ng kanyang kamay. Ikaw? Buhay ka? Bakit naman mamamatay si Magda? Mabubuhay pa siya ng 1 siglo. Hindi basta-basta namamatay ang isang Magda. Nilapitan siya nito na may galit sa kanyang mukha. Hindi tulad noong unang pagkikita nila na hindi siya halos makatayo.
Malakas ang babaeng kaharap niya. Hinawakan ito ang kanyang mukha ng mahigpit. Huwag mo nang dagdagan ng peklat sa mukha niya, Magda. Kung hindi siya kayang iligtas ng kanyang tribo, ay pwede ko siyang maging reyna. Mamamatay muna ako bago mangyari yan! Pwes, ipasok niyo sa kulungan ng babaeng yan. Huwag niyong pakainin ng kahit na ano. Kahit ang painumin ay huwag niyong gagawin. Tignan lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kung nagawa namin kay Cinco yan noon, ay magagawa rin namin yan sa'yo. Hindi ako si Cinco! Malakas na natawa si Primo sa kanya. Kinaladkad siya ng mga bangkilang naroon. Ipinasok siya ng mga ito sa isang madilim na kwarto. Pinakiramdaman muna nito ang silid na iyon. Walang gumagalaw. Kaya tiyak si Nora na mag-isa lamang siya roon. Dahan-dahan siyang naglakad nang may matapakan siyang matigas na bagay. Ano to? Buto? Buto ng tao? Dito nila dinadala mga bihag nila. Dito rin nila ako nilagay noon. Cinco? Anong ginagawa mo rito? Ililigtas ka. Narinig ni Nora ang mahinang hagik-gik ng binata. Maya-maya pa ay nagkaroon ng liwanag sa loob ng silid. Doon lamang niya naaninag ang kabuuan ng lugar. Maraming butong nagkalat doon. Maging ang amoy ay hindi kaaya-aya. Kailangan mo nang makalis sa lugar na ito. Tumakas ka na, Nora. Hindi maaari. Dapat kasama kita. Kailangan natin bumalik sa nayon. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Lumabas ang totoong katauhan ko, Laura. Nasa dugo ko na ang pagiging aswang. Kaya naman, hindi na ako pwedeng manirahan kasama nyo. Sumama ka sa akin, Cinco. Ikakasal pa tayo, hindi ba? Nakaplano na ang lahat para sa atin. Umiling ang lalaki. Ngumiti ito ng pilit. Ngunit mapapansin pa rin ang lungkot sa mga mata nito. Magiging mabuting asawa si Poy sa'yo. Sasagot na sana si Laura nang may iniabot si Cinco sa kanya. Yun ay ang kanyang latigo. Hindi ako maaaring umalis dahil may kailangan akong kunin sa lugar na to. Ano yun? Baka makatulong ako. Alam ko ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Ang anting-anting. Yun ang kwintas ng pinuno ng mga aswang. Kailangan ko yun upang mailigtas ang buhay ni Lyra. Wala kay Primong hinahanap mo. Ano? Sigurado akong nasa kanya yon. Sa tingin mo ba, na kay Magda yon? Matagal nang wala rito ang kwintas na yon. May pumasok sa loob ng nayon na ito. Ang buong akala ko pa nga, kayong lumusob dito. Wala sa amin ang kwintas na yon. Matagal na naming hinahanap yon. Kung nasa amin yon, dapat matagal nang magaling si Lyra. Sigurado kung wala rito ang hinahanap mo. Marahang binuksan ni Cinco ang pintuan ng silid. Inalalayan niya palabas si Nora. Dito tayo dumaan. Abala sina Primo sa gawin yun dahil may ginagawang orasyon si Magda. Sumunod lamang ang dalaga kung saan siya dalhin ng binata. Hindi naman nagtagal ay nakarating sila sa ilog na humahati sa tribo ng mga aswanga. Hanggang dito na lamang kita mayahatid. Kailangan kong bumalik sa nayon. Hindi maaari dahil alam kong sasaktan ka nila sa oras na malaman nilang nakatakas ako. Halika na! Mahigpit na hinawakan nito ang kamay ng lalaki. May pag-aalinlangan man ay sumunod ang lalaki sa kanya. Mabilis ang naging mga hakbang nila. Nang makarating sila sa nayon, ay halos hindi na nila ito makilala dahil sa kaguluhan. Anong nangyayari dito, Laura? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Si Lyra! Kailangan kong mahanap si Lyra!
Mabilis na tumakbo si Laura sa kubo kung nasaan ang kanyang kapatid. Ngunit halos manghina ito sa kanyang naabutan. Duguan at walang buhay ang matandang apo. Ang mga mandirigmang naroon ay nahati sa dalawang grupo. Wala na si Apo Lakay. Tiyak na napaslang na rin si Laura ng mga aswang. Si Lyra ay wala ng pag-asa pang mabuhay. Ako na ang bagong pinuno ng tribong ito. Sumagot ang isa sa mandirigmang naroon na hindi sila papayag na ang taksil na kagaya niya ang mamuno sa kanila. Hindi napansin ng mga ito ang kanilang pagdating. Wala na kayong magagawa dahil ako na ang bagong pinuno ng lugar na ito. Susuguri na sana nito si Poy, ngunit naunahan na siya ni Cinco. Mabilis na sinuntok nito si Poy. Nabigla lamang ang lalaki, ngunit agad itong nakaiwas sa kamao ni Cinco. Anong ginagawa mo, Poy? Bakit? Laura? Buhay ka? Ikaw rin, Cinco? Natatawa ito na halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Kumunot ang noo ni Laura nang mapansin niya ang kwintas na suot ni Poy. Hindi kasi ito nagsusuot ng kung ano dahil isa siyang mandirigma. Sagabal raw yun sa kanila. Agad na napagtanto ni Laura ang nangyari. Ikaw ang pumasok sa nayon ng mga aswang? Matagal na palang nasa iyong anting-anting na yan. Ngunit ginawa mo kaming tanga. Matalino kayo ni Apo Lakay. Ang akala ko nga'y malalaman niyo kagad ang ginawa ko. Alam mo bang malakas ang kapangyarihan ng librong itim? Maging ng anting-anting. Nasilo ko sa kapangyarihan, Poy. Hindi ikaw yan. Nagkakamali ka, Cinco. Dahil ito ang tunay na ako. Sinugod niya si Cinco, ngunit agad na nasangga ng lalaki ang kamay nito. Sa isang taon mo sa lugar na yon, lumakas ka. Hindi ka na ang patpating si Cinco. Hindi na siya sinagot ni Cinco. Dahil doon ay nainis si Poy. Kaya naman inilabas nito ang kanyang sandata upang saksakin si Cinco. Nagpalit ng wangi si Cinco na siyang ikinagulat ng lahat. Ang nais na talunin sila, Poy, ay maghanda! Agad na nilabas ni Laura ang kanyang latigo at isa-isang inatake ang mga mandirigmang nasa panig ni Poy. Dahil sa likas na malakas si Laura, ay agad niyang nagapi ang mga ito. Tanging si Poy na lamang ang natira. Ngunit nagpalit rin ito ng wangis. Naging isang gabunan ang lalaki. Hindi ko akalain na darating sa punto na gagawin ko ang bagay na ito. Aswang ka? Ako si Quatro. Nagulat ka ba, Cinco? Hindi mo akalaing nasa iisang angkan lamang tayo, ano? Hindi na ako nagulat. Dahil una pa lamang, naramdaman ko na naisak ang aswang. Hindi magtatagal ay narito na rin si Primo. Tama nga ang pagtitiwala ko sa iyo, Quatro. Hindi mo ko binigo. Sugod! Mabilis ang galaw ng mga aswang. Inatake nila ang mga taong naroon. Si Cinco naman ay mabilis din ang naging pagkilos para labanan ng mga aswang. Nilapitan nito si Laura sa kamay inaabot. Isuot mo ang kwintas na to. Saan galing yan? Anting-anting na binigay sa akin ni Apo. Pangontra yan sa kapangyarihan nila. Hindi kita iiwan sa labang to. Napatango na lamang si Laura sa lalaki. Naramdaman nito ang lakas na galing sa kwintas. Walang pag-atubiling sinugod niya ang mga ito. Nagtagal ang labanan ng halos 1 oras. Inubos niya ang mga aswang na sumugod sa kanilang nayon. Si Cinco naman ay buong lakas na ginapi si Poy. Hindi na nila mahagilap kung nasaan si Primo. Ngunit tiyak silang nakatakas ito. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Hindi makapaniwala si Laura na nagapi niya ang mga ito. Ngunit alam niyang
malaking tulong ang suot-suot niyang anting-anting na iyon. Nang mga sumunod na araw, ay inilibing nila ang mga mandirigmang binawian ng buhay dahil sa pakikipaglaban. Dahil sa pagkawala ni Apo Lakay, ay itinalaga siya ng mga matatanda upang maging pinuno ng nayon. Ang kanyang kapatid na si Lira naman ay tuluyang nagamot ng mga matatanda sa tulong ng orasyon. Aalis ka na ba talaga, Cinco? Hindi na ako pwedeng manatili pa sa lugar na ito. Ngunit kung kailangan mo ng tulong, ay agad akong darating kahit saan man ako naroroon. Mahigpit na niyakap ng lalaki si Laura bago nilisa ng nayong iyon. Hindi man maganda ang mga nangyari, ngunit alam niyang magiging maayos ang nayon nila dahil nagapi nila ang karamihan sa mga aswang. Napangiti na lamang si Laura habang inaalala ang mga panahong kasama niya pa si Cinco. Bumalik si Laura sa nayon kung saan nag-aap